broadcaster ng Pilipinas. Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. Alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. At nagkasisihan na. Sinisipo ng LGU ng Bohol ang Protected Area Management Board ng Department of Environment and Natural Resources na siya raw nag-endorso sa kontrobersyal na resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills na siyang naging sentro ng tampulan ng mga netizens. Iisa ang sinasabi ni na Attorney Jamie Villamor, Provincial Board Member ng Sangguniang Panlalawigan, at Attorney Handel Lagunay, Provincial Legal Officer ng Bohol, na hindi nila inaprubahan ng pagtatayo ng Captain's Peak Resort at walang permit na inisyu ang probinsya para sa konstruksyon nito. Bakit? Kailangan ba ng permit mula sa probinsya? Hindi naman. Hindi kaagad na ikandado ang ng Sagbayan LGU ang resort sa kabila ng temporary closure order na ilalabas ng DNR noong Setyembre ng nakarang taon dahil hindi pala ito nakarating sa tanggapan. Hindi raw po nakarating sa tanggapan ng alkalde. Ikinakasa naman na parang baril ng Senate Committee on Environment and Climate Change, maging ng Kongreso at DILG ang investigasyon sa posibleng mga paglabag sa pagtatayo ng controversial na resort sa Chocolate Hills na isang lantarang pagsira sa isang protected area na isa ring UNESCO World Heritage Site. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk. Bagada boarding. Parang barado ilong mo, kumbasero. Alam mo na, idol ko si Aljo Bendio sa Palasyo ng Balakajag. Ay, Kuya Aljo. Gusto ba dyan? Laban tayo dyan. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Totoong Friday at Swell Day. Swell Day, pala, ano? Marso 15. Aba, kaya pala masiglang-masigla ang lahat, ha? Humahataw, pero wag hahataw sa kalsada, ha? Yan. Lalo na yung mga riders natin, ang angkas, joyride, ano pa ba yung isa, yung move it. Meron isa, may isa Grab pang humahabol. May isa pang humahabol, yung Grab. Yung Grab, na-approve na ba yun?
Ewan ko, bakit ba ganun, ano? Oo. Bago siguro payagan ng Grab na magkaroon ulit ng another group of riders nila, motorcycle riding app nila, bigyan mo na yung iba ng pagkakataon, yung ibang mga Filipino company. Oo. Di ba ang Grab ano yan? International. Ano yan Singaporean yata Singaporean. Bigyan muna natin ng pagkakataon ng iba at nang magkaroon talaga ng totoong kompetisyon. Oo. Yan, hindi yung pababa. Alam mo, pagka marami ang nandun sa industriya na yon, pababaan, pagalingan ng serbisyo, pababaan ng singil. Yan ang essence of competition. Competition. Yan. Pero kapag inilagay mo lang yan sa kamay ng iilan, naku po, magsasabuatan pa yan, hindi ba mag-uusap-usap merong pa yan. kumbatsero, merong tinatawag na Philippine Competition Commission? Meron ba yun? Yung ba'y gumagana? Pangmalakihan lang yata yun. Sa bagay, malakihan ito. Malakihan ito, kumbatsero. At kahit na hindi pa ho ito talaga aprobado, ibig ko sabihin legal, dahil hanggang sa ngayon po ay nananatiling bawal na maging pamasahero ang two-wheeled vehicles. Totoo yun. Nasa batas ho yan. Tatanong niyo siguro, bakit merong merong move it, saka merong angkas, merong joyride. Practice pa lang po yan. Practice pa lang ho yan. Yan wala pa ang batas nila? Yan. Temporary pa lang ho yan. Pero gamit na gamit, kumbatsero. Talagang Sa tindi naman kasi ng traffic, narinig mo yung sabi ni Kuya Angel kanina. Number 1 na ang Pilipinas. Well, ang Metro Manila, pag sinabi kasing Manila, hindi naman lungsod ng Maynila lang yun. Metro Manila yan. Number 1 po ang Metro Manila sa pinakamatraffic. Ayan. The most traffic jams in Southeast Asian cities 2023. Ayan ang nangunguna ay ayan na, Manila. Hindi po lungsod ng Maynila lang ito, ha. Pero anong number na nakalagay? 9? Number 9 sa buong mundo. Sa buong mundo. Number 9 sa buong mundo. Number 9 sa buong mundo. Pero sa Southeast Asia, ayan, ang Pilipinas ang number 1. Ano itong oras na yan? Average travel time per 10 kilometers 27 minutes and 27. Mabilis yan. Mabilis pa yan. Mabilis pa yan sa 10 kilometers. 30 minutes lang. Halimbawa ay mula QC hanggang dito sa Manila. Mabilis yan. Mabilis yan. Ang bilis. Maasenso na pala tayo. O baka naman nakamotor yung baka nakamotor yung baka taga-angkas yung joyride yung natanong nila diyan. Pati mga estudyante ngayon, kumbatsero. Si Brent lang na sumasabay sa akin sa umaga dati. Dahil sa napakaaga nga, nung makatikim ng angkas nagjo-joyride na lang. Wala na makatikim ng angkas. Tsaka tumitingin ng movie ganun na talaga. Gamit na gamit ho ngayon, kaya mukhang papunta talaga tayo sa sa legal niyan. Ayusin natin. Totoo. Ayusin natin at bigyan natin ng pagkakataon ng iba magkaroon ng kompetisyon. Dahil ang Grab, kanila na nga yung move it Yes. Bakit gusto pa nilang pumasok yung Grab mismo na magkaroon ng motorsiklo? Mukhang may maitim na balak yan, magtago ka na. Yun nga lang Grab na yung sa kotse, solo na nila yun Wala pa bang papasok dyan na iba? Iba nangyari kay Uber? Wala na, binili ng Grab. Yun ang sinasabi natin. Para masolo nila. Hindi. Sino ba ang LTF? Andiyan na ba si Dante Lantin? Hindi. Napalitan na, kumbatsero. Ang chairman natin ngayon ng LTFRB ay si Dante Hines. Dante na rin pala pangalan niya. Nagkamali na. Nako boy. Jerry Bach at Anthony Taberna sa Dos sa Pindutin mo yung breaking news na yan. Breaking news. Flash Report.
Come on. Binawi na po ng ombudsman ni Ombudsman Samuel Martires Ang alin? ang suspension sa 23 mula sa 141 mga opisyal ng NFA na sinailalim sa preventive suspension. Dahil Ang tabayanan po ninyo ang latest maya-maya ng konti. at totoo ba? Totoo ba na yung iba sa mga sinuspindi ay patay na? Ganun, may patay na. Meron palang ganung may patay na. istorya, kumpatsero. Napasama pa sa listahan. Aba. Ibig sabihin, hindi nabigyan ng updated na listahan ang ombudsman. Ano ba malay ng ombudsman kung sino pang nandyan sa NFA, di ba? Ang nagbigay lang naman sa kanila ng listahan. Taga-NFA din. Taga-NFA. So, binawi na yung suspension order, yung preventive suspension sa 23 officials out of 141 na nauna nang sinuspinde ng ombudsman. Abangan po yung update mula kay Uncle Sam, Ombudsman Samuel Martires. Flash Report. Flash Report! Ang tindi nitong si Uncle Sam, ano? Ngayon, kumbatsero, lahat ngayon, ang hinahanap si Uncle Sam. Uncle Sam, ito namang opisina namin ang puntahan mo. Ayun. Uncle Sam, ito namang bossing namin ang suspindihin mo. Ayun. Sa tindi ng mga kalokohan sa iba't ibang opisina ng pamahalaan. Sinabi mo pa. Biruin mong siya mismo yung nagsaserve. Nagpunta nga doon sa alam mo ba nangyari dyan kay Uncle Sam? Nung nagpunta sa NFA Kumbatsero, dahil meron siya iniusisa yun, dahil sa sobrang inis ng mama, bumaba na sa sakyan. Naka-e-trike ba siya? Naka-e-bike ba si Uncle Sam? Sumakay ba ng angkas o joyride? Gusto na siguro mag-joyride sa sobrang gusto makarating ng mabilis doon sa NFA. Sa Visayas Avenue lang naman yan. Nagsuot ng sapatos, magkaiba. Sa kakaapura. Sa kabuisitan. Oo, sa pagkabuisit, kumbatsero. Ito mo nga naman. Uncle Sam. Tinanong nga daw ng isang direktor sa ombudsman. Yan na ba uso ngayon? Magkaibang sapatos. Nabagay, nauso yan, di ba? Merong, pero sa rubber shoes. Buti na lang Eka at pareho ng kulay. Parehong kulay. Hindi masyadong pansin. Nako. Uncle Sam! Mabuhay ka! Uncle Sam, mabuhay ka! Hinahanap-hanap ka ng ating mga kababayang humihingi ng katarungan sa mga opisina ng gobyerno. Nabanggit ko ang e-bikes, inire-ready na raw po ng LTO ang guidelines para sa pagpaparehistro na talaga ng mga e-bikes. Ayan. Mukhang papunta na tayo dyan at i-ready nyo na yan. Doon sa kumbatsero, sa Shanghai. Sa Shanghai, puro e-bikes na. Anya masi Changami. At karamihan na pala ng mga sasakyan doon ay ano na talaga? Electric. Dapat lang kaya ang tahimik Dapat lang kumbatsero sapagkat ang China ang pinakamaduming hangin sa balat ng lupa. Nakarehistro kumbatsero, may plate number ang mga e-bike. Yun ang napuna ko kaagad doon. Registered. Registered. Mukhang ganun talaga ang kailangan na natin gawin. At malamang dyan, yung nagmamaneho dyan, dapat lisensyado rin. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin, birthday boy, General Nick Bart. Nick Bartolome, ang handaan daw ay bukas, kumbatsero. Iba. Kung wala daw kayong lakad, sabi ni Kuyang Els Bartolome. Inihandaan raw po yung mga toothpick sa Alaminos, Pangasinan. Para sa longganisang Alaminos. Bukas ang handaan para sa birthday ni General Nick Bart. Nick Bartolome. Ayan, antindi ng preparasyon ni Kuyang Els Bartolome. Matindi ba talaga si Kuya Els Bartolome? Yung pambalbas ni Kuya Nick Bart ni General, ayos na. Nasuklay na. Oras po natin. Mr. Jelom Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by Nawala ito. Yun.
Ayun. Saan? Dahil it's Friday, ang DZRH po ay may mas malakas stickering team ay nandyan sa Raha Sulaiman Park. ayan, sa tapat ng Malate Church. Ayan, tapat ng Malate Church. Ayan, bukod doon sa pamimigay ng limpak-limpak na salapi, magdidikit din ng sticker sa mga sasakyan. Ayun, no? Hindi. Limpak-limpak na salapi, may grocery bag pa ng DZRH. Ayan. Ayan. Kaya Ayos. puntahan ninyo. Si Sherwin Alvaro andyan po sa Raha Sulaiman Park, tapat ng Malate Church. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, March 15, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga kasambahay sa Central Luzon, may taas sahod simula sa Abril. Business permit ng resort sa Chocolate Hills kinansila na. Motoproprio inquiry ikinakasaan ng Kongreso. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila babawasan ng NWRB. Kahit binabanatan, Pangulong Bongbong Marcos binati si dating Pangulong Duterte sa kanyang birthday. CIDG-NCR nagbabala sa publiko laban sa mga scammers. Itong taong gulang na bata ginahasa bago pinatay. Naku po, bangkay itinago sa sako sa Jensan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng mga balita, may taas sahod ng mga domestic workers o mga kasambahay sa Central Luzon simula sa susunod na buwan. Inaprobahan ng Regional Tripartite Board ng 1,000 monthly minimum wage sa chartered cities at first-class municipalities at 1,500 sa ibang bayan naman. Ayon sa DOLE, nangangahulugan itong 6,000 piso na ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa rehiyon. Mahigit 126,000 domestic workers sa Central Luzon ang makikinabang sa taas sahod na ito. Ayun. 6:25 ng umaga, maepayabak kay Kongan mga kabalen, gising na. Pansamantalang isinara ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills alinsunod sa direktiba ng DNR. Inanunsyo ng management ng resort ang temporary closure para sa maintenance at environmental preservation efforts habang nagpapatupad sila ng eco-friendly initiative upang mapanatili ang sustainability at natural beauty ng Chocolate Hills. Samantala, kinansela na ng lokal na pamahalaan ng business permit ng viral na Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon kay Sagbayan Information Officer Felito Pon, isinilbi na nila ang cease and desist order sa operasyon at nagpapatuloy na ang isinilbi nila ang cease and desist order sa operasyon at nagpapatuloy na konstruksyon sa resort. Meron pa palang ongoing construction. Oo. Hindi pa pala tapos yun, kumbatsero. May nakita nga ako sa... Mukhang may expansion pa. May expansion. Maganda siguro ang sales. Oo. Maganda sales. At Maganda. hindi lang pala ito isa.
na swimming pool. May kabilang May kabila pang resort pa. May ibang resort pa. Naku po. Kaya nga kung hindi ito na pag-usap at matagal na pala itong tinalakay sa provincial government na provincial board ng pala, sabi ni attorney Kompa, August pa yata pinag-uusapan na nila yan. Nag-hearing pa sila dyan. Nag-hearing pa ang provincial board. Nako, nanang ko po. Iginakasan na ng Kamara ang motu proprio inquiry kaugnay sa itinayong controversial na resort sa Chocolate Hills na isang protected area at kasama sa talaan na UNESCO World Heritage Sites. Ito'y batay na rin sa utos ni House Speaker Martin Romualdez upang matukoy kung sino ang mga responsable upang maitayo at mag-operate ang Captain's Peak Resort na nagmistulang kulugo dahil itinayo ito sa gitna ng dalawang burol na nakasira sa view ng pamosong Chocolate Hills. Napaigtad naman si Caromel de la Cruz nang marinig ang kulugo. Wala. Biglang si Caromel. The amazing words. Kami bahala dyan. Kaya kami, watch ka. Kami bahala dyan. Nagmistula daw kulugo. Ano raw? Ako, tinatawag ba ako? Caromel de la Cruz, Ate Jennifer, magandang morning. Inaasahan ng mahinang daloy ng tubig sa Metro Manila sa susunod na buwan. Ito ay makarang i-anunsyo ng National Water Resources Board na magbabawas sila ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila simula sa Abril sa harap ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, epekto ng El Nino phenomenon. Alas 6:28 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na! Maagang binati ni Pangulong Bongbong Marcos ng happy birthday si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit sunod-sunod ang banat nito laban sa kanya. Sa panayam sa Germany, sinabi ni Pangulong Marcos na iginagalang niya ang mga ganitong okasyon bilang Pilipino at hindi niya pinipersonal ang mga sinasabi nito sa kanya. Magdiriwang ang dating Pangulong Duterte ng kanyang ika-78 kaarawan sa Marso 28. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na nalilito na siya sa pabago-bagong opinyon sa kanya ni Digong. Unang sinabi ni Pangulong Duterte na, ganyan yan eh. Adik ka, sabi niya, adik. Tapos, diba? Sumunod, doon tinanong, hindi ko sinabi yan. Pati sa Chacha. Baka naman, ako naniniwala ako kumbatsero na ako na rin yan eh. Dala na ng edad. Baka gano'n. Kasi may mga kakilala ako na yung kwento ko, kinuhan na niya. Ako nagkwento sa kanya, tapos na nagkukwentuhan kami, kanya na, inangkin yung kwento ko. Alam mo ba? Sabi ka ako nagsabi sa inyo. Yung kwento lang yan. May kilala naman ako, kaibigan. Na ipinakilala lang sa kanya. Pero yung totoo pala, siyang yung nagkukwento ngayon, yung kinukwentuhan niya, ang nagpakilala sa kanya. Ha? Talaga naman sa edad pa ka rin kaya yun? Baka iba na yun. Iba na yata yun. Iba na dahilan yun. Samantala, may babala po ang CIDG-NCR sa publiko. Mag-ingat sa mga scammers o mga taong ginagamit ang pangalan ng First Family, lalo na si First Lady Lisa Araneta Marcos para makapanloko ng malaking pera. Ang babala ay nilabas ng CIDG-NCR matapos maaresto sa isang entrapment operation sa Pasay ang mga suspect na sina Herman Rivera, miyembro ng Philippine Marine Corps, Francisco Isko Una, 48 anyos at Joselito Agtuca, nakakasuhan ng robbery extortion. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jose Joey Aranja, Director ng CIDG-NCR, dapat mag-ingat ang taong bayan sa mga scammer na ginagamit ang pangalan ni First Lady dahil hindi ito nakikialam sa mga bagay na may kinalaman sa pamamahala sa gobyerno. Batay sa pahayag ng businessman na complainant, tinatakot daw sila ng mga suspect na nagpakilalang mga tauhan ni First Lady at nagbantang ipasasara ang kanilang negosyo kung hindi magbibigay ng pera. Susunod! Tito Boy! Ano ba susunod dyan? Meron tayong
Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi palain ang kanyang damdamin at nang ako ay mapansin? Mr. Cupido. Makakausap po natin si Mr. Cupido Ayan. na inireklamo sa Malacanang. Inireklamo sa Malacanang ng pangungutong. Pangungutong. Oo, sa mga bus operators dyan sa Region 4A. Region 4A, Yan. oo. Pakinggan natin ang kanyang panig. Oo. Ang panig ni Mr. Cupido. Mr. Cupido. Pero hindi ka ba kinakabahan? Baka panain ka niyan. Ni Mr. Cupido at umibig ka. Mapaibig. Baka Tingnan nga baka- natin kung mapapaibig tayo ni Mr. Cupido. Hindi. Tagapana lang siya. Baka umibig ka sa akin. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:32. This time check. Kaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ay, sa mga hindi nakarinig kanina kung saan tayo mamimigay ng limpak-limpak na 1,000 piso at grocery mula sa DZRH at magdidikit ng mga stickers dyan po sa... Kapit lang yan. Lumipat ba si Sherwin? Well, saan ulit? Sa Raha Sulaiman. Doon talaga ha, Raha Sulaiman. Diyan sa Raha Sulaiman dito sa Manila. Sa Manila. Ayan, Huwag ko kayong malilate. Sa tapat lang ng Malate Church yan. Malate Church. Kaya doon sa mga nagmamaneho dyan at Nag-message nga sa akin pwede raw bang magpunta dyan kahit wala sasakyan stikiran daw ba siya? hindi pwede. Kailangan may sasakyan. Lalo na yung mga taxi drivers natin. Ayan, Alas 6:39 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Itinakda sa susunod na linggo ang pagkikita ni na Pangulong Bongbong Marcos at US Secretary of State Antony Blinken. At inaasahang tatalakayin nila ang tensyon sa West Philippine Sea at iba pang usapin at kooperasyon sa seguridad na kinakaharap ng bansa. Lilipad si Blinken. Baka iba kasi, bibiyahin na naman si BBM. Baka gano'n na naman, Lilipad po si Blinken pa Pilipinas. Ayan. Ako na nga pumunta. Ayan, sa Marso 18 at kinabukasan magaganap ang kanilang pagpupulong ng Pangulo. 6:39 ng umaga. Mayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na. Natagpuan na ang 7 taong gulang na batang babae na 3 araw nang nawawala. Ngunit ito ay bangkay na, nakasilid sa isang sako bago itinapon sa isang bakanteng lote sa Barangay Conel, General Santos City. Hinala ng pulisya, ginahasa muna ang biktimang si Princess Arian Cabukos bago ito pinatay ng 74 na taong gulang na kapitbahay Naku po, na ngayon ay nagtatago. Unang iniulat ng kanyang pamilya na nawawala si Arian noong linggo hanggang sa matagpuan ng isang kapitbahay ang 2 sako sa masukal na lugar na inakalang basura. Ngunit nang buksan ang huling sako ay doon nakita ang bangkay ng grade 2 pupil na walang saplot at may damit na nakapulupot sa leeg na ginamit sa pagsakal. Nai-imagine ko yung tsura. Kawawa yung bata. Sobrang kawawa. Ayon kay Police Major Robert Forrest, Station 9 Police Chief sa Jensan, may testigo silang nakuha na nakakita sa bata nang pumasok ito sa compound ng sospek noong hapon ng linggo bago ito nawala.
Sa investigasyon, 2 patalim at 2 t-shirt na may dugo ang natagpuan sa likurang bahagi ng bahay ng suspect na tumutugma sa circumstantial at testimonya ng kanilang testigo. Alas 6:41 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Hindi nagtatago ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. At ito'y nasa Prayer Mountain lang sa Davao at sumasailalim daw po sa period of contemplation para humingi ng divine guidance. Yan po ang pinahayag ni Attorney Ferdinand Topacio na ngayon ay nasa Davao para kausapin si Kibuloy at himuki na dumalo sa pagdinig ng Senado at Kamara matapos itong i-contempt at ipaaresto ng mga mambabatas. Inupakan ng China maging ang trade mission na ipinadala ni US President Joe Biden sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng China sa Maynila, nagsasabuatan ang Pilipinas at delegasyon ng misyon laban sa kanilang technological development na itinuturing nitong economic bullying ng Amerika. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi panain ang kanyang damdamin? At nang ako ay mapansin, Mr. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 11 minuto na lang, alas 7 na. Makakasama ho natin via Zoom ang isang opisyal ng LTO dyan sa Calabarzon na inireklamo sa Malacanang mismo. Pampihirang pagkakataon yung isang opisyal ng gobyerno ay idirektang ireklamo sa Pangulo mismo. At siya po ay si Regional Director ng LTO Calabarzon. Siya na rin na magbibigay sa atin kung ano talaga nagkalituhan sa pangalan niya. May mga report na ang pangalan niya ay ang apelyido ay Cupido. Yes. May mga nagbanggit na first name yung Cupido. May nagsabi middle name. May nagsabi middle name yung Cupido. Cupido Jerry Asuncion. RD, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po. Sa Jerry at sa Tunying. Kayo nga po sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Kayo na nga po magbanggit ang totoong pangalan ninyo, sir. Ang totoo ko pong pangalan ay Cupido Jerry. Yun po yung first name ko. D yung middle initial at saka Asuncion po yung last name ko. Cupido Jerry D Asuncion po. So dalawa pala ang first name ninyo. First name po. Cupido Jerry. Kayo po ba yung popular na si Mr. Cupido? Doon siguro sa inyo. Naging popular po mga nagdaang araw po at hanggang ngayon Jerry kasi pero sa hindi magandang actually, importante po kaya siguro baka tinatanong ng mga kababayan natin kung yung sa mga pangapangalan na yan. Importante yan. Kasi yung sulat na pirmado, kumbachero yung sulat sa Pangulong Bongbong Marcos. Yung reklamo. Sulat reklamo na may petsang Feb 27, 2024 kay Pangulong Bongbong Marcos nitong ilang mga transport leaders yata ito dyan sa Calabarzon
particularly sa Cavite, no? Mm-mm. Ang inirereklamo nila, ang pangalan ay Ginoong Jerry D. Cupido. Mm-mm. Kaya ang first name nun, Jerry, ang apelyido. middle name naman, ay middle initial, tama naman, D. D. Pero Cupido ang apelyido. Oo, kaya sabi ko, Mm-mm. siya kaya talaga yun? parang ganoon no? Baka hindi masyadong kilala. Anyway, mabigat po ito kasing reklamo laban po sa inyo, at sabi nga po namin, binibigyan din namin dito lagi. Ang nagreklamo ay inilagdang malinaw ang kanilang pangalan, RD. Siguro una ay RD, paano ninyo nalaman na kayo pala inireklamo sa Pangulo mismo, at ano ang initial naging reaction ninyo at ng inyong pamilya? Ganito po, nasa opisina na po ako noon, sinabi nila na banggit na po yung pangalan ko sa radyo. Mhm. Akala ko naman dahil sa mga activities sa Region 4A, yung pala ay dahil sa extortion na daw po. At ako'y nangungutong, saka nagde-demand daw ng 50,000, nanghihingi ng 25,000 monthly. Ang una pong tumawag actually yung kapatid ko. Mhm. Pinapa-resign na po niya ako at pinapaalis. Sabi niya, hindi naman natin kailangan yan. Tinawagan na rin po ako ng mga kaibigan ko, lalo na yung mga kapwa ko nasa gobyerno. Alam niyo, Jerry, napakasakit po nung nangyari. Hindi para sa sarili ko, pero yung sa mga mahal ko sa buhay. The past few days, hindi ko alam kung saan nanggaling yung reklamo, kung anong nagawa ko. Hanggang ngayon, pinipilit po nila akong mag-resign. Yung kapatid ko sa US. Pero, ang sabi naman ng mga ibang kaibigan ko, linisin mo yung pangalan mo. Kung hindi totoo yan, explain mo sa kanila na hindi totoo yan at hindi ka ganyan. Kasi, Jerry, marami na po akong napuntahang government agency. Alos pang 5 ko na yata ito, pang 6. Hindi po ako na-involved sa mga ganitong anomalya. Opo. Mabigat ho yung mga paratang sa inyo, nangungutong, may halaga pang binanggit, 25,000 pesos, mayroong 50,000 pesos, at nakalagdahong malinaw ang pangalan, eto, Federico Callejas, Celerosa Transport, Henry Cayao, Lorna Express, at Francis Caballero, Floral de Liner. Oh. Meron pa isa dito pero hindi nakapirma eh. Walang pirma. Walang pirma yung isa eh. Teddy Leasing. Tapos, meron pa kumbatserong isa. Alfredo Sansoles. Ito yung may sworn statement na notaryado kumbatsero. Ito naman ay taga Mafestco Cooperative. At meron pang isang submit ng sinumpaan salaysay, permado niya ito. Permado niya po ito. Ano po masasabi niyo po dito sa mga taong ito na nag-execute ng affidavit? Well, permado nila po itong mga affidavit po na ito. Unang-una po, Jerry at Kuning, idinideny ko po na ang mga akusasyon na yan, wala pong nangyayari ganyan sa aming reyon, sa aking pagkakalam, at wala akong utos sa mga ganyang gawain. Yung mga tao pong yan, hindi ko po kilala. Pati yung mga transport groups, hindi ko po namimit mga yan eh. Kasi pa sa mga transport groups po, dapat sa LTFRB. Kami po yung sa enforcement. Yung mga taong yan, Jerry, na-meet ko po nung last Monday. Thursday po ako na simula na lumabas sa news dahil sa reklamo nga nila sa Malacanang. Monday, may mga pumunta. Sabi nila sila nga po dyan.
may dala po silang sinumpang salaysay na notaryado naman po ng ng abogado na sinasabi nila na hindi daw po sila yung mga pumirma, hindi daw po sila yung nagrereklamo sa akin at hindi rin po nila ako kakilala. Ito ho mismo, itong mga pangalan na to? Opo. Nagpunta ho sa inyo para sabihin hindi sila yung nagrereklamo? Ginamit lang yung pangalan nila? At pumirma. Ipinirma pa sila, ganon? Opo, ang sinasabi po nila ay pareho ko rin po silang biktima. Nagulat na lang din po sila, narinig nila sa radyo yung kanilang mga palan at mga nabasa na po sa dyaryo. Pinagsabihan na rin daw po sila ng kanilang mga kakilala. Aba, ay matindi yun, ano? Oo. Actually, hindi ito kung meron po silang sinumpaan ding salaysay at notaryado rin attorney RD. Opo. Meron po silang mga dala nung Monday sa aking opisina. Oo. Teka muna baka kasi isipin tinakot nyo itong mga to para umatras sa RD. Hindi ko po sila kilala. Siguro tinanong nila kung saan yung aking opisina kasi yung letter po nila, nagsusorry pa nga po sila sa akin. Pinareceive po nila sa receiving area ng regional office po ng LTO. Teka muna, yung bang mga pirma dito ho sa papel na ito pinapakita ho natin, tugma kaya ito sa pirma nila? RD? Hindi po doon po sa reklamo na naipa-receive po sa Malacanang ay hindi po tugma doon sa kanilang mga pirma, sa kanilang ID, doon sa kanilang binigay na sinumpaang salaysay po. So ginamit ang pangalan nila at ipinirma lang sila. Opo, Jerry. Go ahead, kumbachero. So parang yun yung kanilang para patunayan na tinatanggi nila na sila yung nagrereklamo. Pinanotaryo din nila at dinala sa inyo yung notarized na salaysay nila na sinasabing hindi sila yung nagrereklamo laban sa inyo at ginamit din sila. Parang ganun po ba, RD? Opo, Katunying. Ganun po talaga ang katotohanan yan. Matindi, ano? So para may gumawa nito, kung hindi sila mismo yung nagrereklamo at pinagsama-sama sila sa isang complaint letter, may gumagawa nito. Sino kaya ang pwedeng gumawa nito laban sa inyo, RD? Sa tingin ninyo? Ganito po, Ka-Jerry at Katunying, nung dumating po si Asek Mendoza sa LTO, nung na-appoint siya at nag-assume siya sa LTO, nag-all-out war po siya sa anti-colorum operation, sa mga colorum. At isa po sa aking reyon ang isang pinakamarami sa mga colorum na sasakyan. Na nahuli? Ako po ang isang pinakamadaming na-impound na bus at saka mga van sa akin. At hindi ko po sila masisi na magalit sa akin. Kasi ang fine po ng isang bus ay 1 milyon. Tapos yung van po ay 200,000. Makikita naman po nila sa aming impounding area, yung 1 hektarya ay napuno na po. Kung madadagdagan pa po yun, malalagay na po sa kalsada yung mga may impound. At ito ay alam ng aming boss, si Asek Vigor Mendoza. Kasi personal po niyang pinasyala ito nung January. Gaano karami ho yun, RD? Mga yung 1 hektarya po puno na po ng bus at saka van. Mga kolorum ho yun? Mga kolorum po lahat yun. Matindi. Ibigay niyo po yung taong magagalit sa akin kung magmumulta po ng 1 milyon at saka daan-daan libo. Ang mahirap po nito, marami na rin po ako nakikiusap sa akin. Kadalasan di ko po mapagbigyan kasi hindi ko naman po mapapalitan kung ano ang nasa batas.
mga kaibigan ko pa po nakikiusap. Minsan, yun po ang masakit. Hindi ko rin po sila mapagbigyan. Minsan sinasabi nila, porket nandiyan ka na, hindi mo na kami kilala. Oho. Okay, malaman po namin na RD, gaano na po ba kayo uli katagal diyan po sa pwesto po ninyo na yan bilang LTO Region 4A Director? Nag-assume po ako dito, Katunying, noong May 30, 2023. So, mga 8 months pa po lang po ako. Bago lang pala. Bago pa lang pala kayo, no? Oo, kabago-bago nyo, ganyang karami nang napahuli ninyong kolorum. Ganong karami ang kolorum dyan sa 4A? Napakarami po ng kolorum dito sa 4A. Jerry, kasi alam mo, from Samar, dadaan po kasi sila sa aming rayon. Papasok po sila sa Tagkawayan, papunta po ng Manila. So yung stress na yan, alos napakadami pong kolorum. Teka ho muna, itong mga bus na ito pinapakita natin, ano ito, mga paisa-isang bus lang na mga kolorum o may mga bus dyan na galing sa mga malalaking kumpanya? Minsan po meron sa malalaking kumpanya, Jerry, Katunying. Kaya minsan mag-iisip ka rin kung makakabangga mo sila o masasaktan mo sila. Kasi malalaking kumpanya po ito. Hindi, pero alam nyo, RD, tungkulin nyo po yun eh. Na manghuli po ng kolorum eh. Kahit na nga ba malalaking kumpanya pa yan, di ba? May masasagasaan pala talaga kayo dyan. Meron po, ito po bang mga binabanggit na mga kumpanya na nire-represent ng mga di umano'y nagreklamo sa inyo na eventually sinasabing hindi naman sila nagrereklamo. Kasama po ba sila dun sa mga nahuli ninyo? Meron po yata isa sa kanila, merong nahuli na bus dun sa isa dun sa apat. Pero ito, Katunjing, actually hindi rin malalaki itong apat na to eh. Hindi rin malalaki. Yung isa po, empleyado lang po eh. Oo. Ang sabi po. Kumbaga yung mga, patawarin ako sa termino, yung mga small time ang pinalilitaw na nagre-reklamo laban sa inyo. Samantalang... Opo, yun nga po ang lumalabas ngayon, Katunjing. At least nakikita natin yung buong picture nito, no? Pero ang isa pang interesado ako doon RD, yung nagnotaryo niyan, ano? 'Di ba? Yung complaint kasi laban sa inyo, kaya talagang nung kausap ko si ASEC Vigor Mendoza nung Monday Kumbachero. Ang sabi niya, that changes the situation. Yung nakakita siya ng notaryadong complaint. Affidavit, ano? Nung pala, yung mga taong yan, nag-execute din nung bagong affidavit at sinasabing, hindi kami pumipirma ng reklamo na. Hindi kami yan. Hindi sila yun. Oo, kaya ang tanong ko, sino ba yung abogadong nagnotaryo niyan at sino nagpanotaryo sa kanya kung hindi yung mga nagrereklamo sa inyo? Oo. Di ba? Opo. Siguro para sana po yung nagnotaryo, siguro pag may maka-recover na po ako ng konti, siguro po medyo papaimbestigahan ko po itong nagnotaryo para po hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari na nagnonotaryo na lang na hindi kilala kung sino yung nagmapa-notaryo po sa kanya, Katunying. Ano po ang status nyo ngayon? Kayo po ba ay nakakapagtrabaho pa considering this experience na kayo po ay naharap sa malaking... Well, ang dami nang nagalit sa inyo, umpisa pa lang eh. Actually, I must admit, Kumbachero, nung nakita ko nga yung notaryado, ako mismo naakit doon sa reklamo eh. Dahil notaryado, sabi nga natin, pinirmang malinaw yung pangalan. Yung pangalan, kaya tatapatin ko po kayo. Ako po hindi ko naman kayo kilala. Nabusit po ako sa inyo dahil sa
Ang sabi, nanghihingi kayo ng 50,000 para lang makausap kayo eh. Oo. Opo. Kumusta po kayo ngayon? Pasensya na, napansin ko kanina, parang Ganito naiyak po, pa ho kayo eh. Talagang naapektuhan po ako, inaamin ko po. Saka naapektuhan po ang mga mahal ko sa buhay. Nakiusap po ako kahapon kay Secretary. Nung Monday afternoon, nakiusap din po ako kay Asek Mendoza na kung pwede payagan muna niyo akong makapag-leave at para maliwanagan naman ang aking pag-iisip at saka para po mabigyan ng way o para hindi po nila pag-iisipan na pakikialaman ko kung ano man pong investigasyon ang gagawin sa akin. Kaya ako po ay nag-leave muna, Katunying. At sinabi ko kung pwede mag-designate na rin sila ng OIC para hindi rin maapektuhan po yung day-to-day operation po sa region. Opo. Ano po sabi sa inyo ni Secretary Jimmy Bautista at ni LTO Chief Mendoza? Sabi niya, wag ka nang umalis kasi meron naman na tong mga affidavit na hindi silang gumawa at walang akusasyon sa iyo, na hindi ka inaakusahan ng pangungutong. Pero ipinilit ko pa rin po na na pagbigyan po akong mag-leave muna. In fact, our this conference po kahapon at hanggang ngayon hindi na rin po ako pumunta kasi alam nyo, minsan sa gobyerno kailangan natin ng may delikadesa din para maging halimbawa din sa mga ibang kasamahan. Actually, kung may anomalya man, actually, Katunying, Jerry, hindi na nila ako kailangan sabihan. Kusa po akong aalis. Hindi po tatagal ng 1 minuto. Iwan ko po ang aking posisyon. Kumusta pong kalusugan ninyo? Nag-wait na naman po ako kanina. Araw-araw po ako nag-wait bago kumain. Mula nung lumabas po sa nabawasan na po ako ng 3.2 kilos sa weight ko, Katunying, sa totoo lang. Saka yung tumaas yung minsan naglalags yung buko dito sa kaya medyo ko lumapad na yung noo ko. Ninyo. Pangyayari gito po. Sa pamilya ho ninyo, ano epekto nito dahil nakaladkad ng gusto pangalan? Ito po, pag pinipilit po rin po nila akong tumigil na, Jerry. Minsan yung sister ko naiiyak na lang. Yun ang masakit kung yung wala kang magawa, kung nasasaktan ng iyong mga mahal sa buhay. Di mo makontrol, di mo mapigilan. Kasi may itong sitwasyon na to, akala ko nga di ko mapigil hanggang ngayon. Mula nung nangyari, hindi ko alam kung paano ko po ireresolba. Salamat na lang sa Diyos. May mga kaibigan, may mga bagong kaibigan na nakikilala at nagga-guide po sa akin. Opo. Opo, doon po sa last na lang po, no? Doon po sa gumawa sa inyo nito, of course, meron pa rin namang ongoing investigation dito. Doon po sa gumawa sa inyo nito, sabihin na natin you are at the receiving end of an operation. Operation to. Operation to oust you from office. Ano po gusto niyo sabihin po sa kanila? Sa gumawa nito, nasaktan ako. Pero ngayon pa lang, pinapatawad na kita. Sana maliwanagan din ang iyong kaisipan at kalooban na sana wag mo nang ulitin. Kung kailangan yung malis ako sa pwesto, sabihan nyo na lang ng maayos. Ako hindi po ako kapito ko sa pwesto. Wag na lang din wag lang din masaktan ang aking mga mahal sa buhay. Okay. RD, maraming pong salamat. Thank you po sa pagkakataon. Thank you po sa inyo. Makikibalita ho kami sa magiging dulo, resolusyon ng kasong ito, lalo na sa investigasyon sa inyo
So kayo'y on leave ngayon, ongoing ang investigation. At yung palang mga affidavit nakarating na rin sa DOTR, yun hong sinasabi ninyong affidavit na sinasabing hindi sila yung nagreklamo laban sa inyo. Opo, naisubmit ko na po lahat yung mga affidavit at saka yung aking explanation sa kanila. Hihintayin ko na lang po na maresolba itong kaso. Sana maging fair at saka para maliwanagan po ang lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan. Utang po sa lahat po ng mga taga-gobyerno, utang po namin sa inyo. Kayo po ang nagpupasweldo sa amin. We owe it to you. Yung aming serbisyo na totoo at saka walang pag-iimbot at saka walang korupsyon. Kayo po inireklamo sa Pangulo mismo. Baka may mensahe kayo sa Pangulo, Ardi. Sa Pangulo, salamat sa tiwala nung ako'y na-appoint. Makakaasa po ang Pangulo na ang serbisyo na may bibigay namin ay katulad din niya na wala pong korupsyon. Lahat po ng policies ng Presidente Bongbong Marcos makakaasa po siya ng tiwalang binigay sa akin ay aming itutuloy-tuloy. Opo. Galit ka ba sa akin, Ardi? Hindi po, kasi totoo naman po yung sinabi nyo kanina na notaryado at saka maraming salamat po, Katunying, at finally nakuha po yung side ko at saka napagyan ng pagkakataon na marinig ng ating mga kababayan. Kasi kung yung programa nyo po, pinapakinggan po sa buong bansa at saka sa abroad Kaya alam ko maraming maabot makakaintindi dito sa pagkuha ng aking site. Opo. Ako po ay kami po ni Combachero nagpapasalamat sa pagtitiwala at nagtitiwala kayo sa amin na makausap po namin kayo na ganito at maipaliwanag ang inyong buong panig. Thank you so much, RD, Cupido, Jerry Asuncion. Medyo chill na muna kayo ngayon. Kakantahan na lang po namin kayo maya-maya ng konti. Napangiti na si RD. Salamat po sa inyo. Thank you. Thank you po. Thank you. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Unilab. Alagang Unilab yan. This time... Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2! 2 por 2! Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Friday, 15 ng Marso 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Suspension order ng 23 mula sa mahigit 100 opisyal ng NFA, binawi na ng Ombudsman. Mabagal na daloy ng trapiko sa Metro Manila, asahan ngayong araw hanggang Linggo ayon sa MMDA. Heat stroke break ng MMDA balik na simula ngayon. Kailan? Ngayon! 12 anyos na batang lalaki patay matapos pagtatagain ng 9 na minor de edad sa Davao City. DNR
itinuro ng Sagbayan Bohol LGU kaya naitayo. Ayan na. Ayan na nga ang turuan. Turuan kayo. So ang sabi ng Sagbayan LGU, DNR ang dahilan kaya naitayo ang resort sa Chocolate Hills. Net satisfaction rating ng Pangulong Marcos sa SWS survey tumaas nationwide maliban sa Mindanao. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Bago lang ang detalye ng mga balita, balikan natin si Sherwin. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Nasa Raha Sulaiman Park si RS6 Sherwin Alfaro. Coming Sherwin! Yan, Anthony Jerry, kapag sinabing dito sa Mera Sulaiman Park, ang background nito, yung Malate Bayview Mansion. Pero ito ang pinakaswerte dahil nagpadikit ng DZRH, nahuli, pero hindi kulong, kundi may premyo pa. Itong taxi na, ayan, Ants taxi. Ang driver nito, si Kuya, pangalan mo? Arturo Season. Si Kuya Arturo Season. Kuya Arturo, palagi ka ba nakasuli sa DZRH? Walang humpay. Walang humpay. At sino paborito mo ka sir? Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 for 2. Dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Yo! Talaga naman. Bigat. Grocery bag mo na yan sa Yun! Talaga naman. May isang kabambigas. Isang kabambigas. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa DCR8 at saka congratulations 85 years na kayo. Yun! At hindi lang yan, Anthony Jerry, dahil ilan pa sa mga dumating dito at nagpatikit ng DCR8 sticker itong Winsome Taxi na minamaneho ni Kuya, pangalan mo? Rodolfo Frias. Rodolfo Frias. At ito, ano taxi mo, Kuya? Jumbo Taxi. Jumbo Taxi. At siyempre, ito, motorsiklo. Kita ng DCR8 sticker, pakita natin. Ito, motor ni tatay. Ayan o. Oh, nandito pa nga yung susi. Puti, hindi pa natatakbo. Yun! Meron din sila naman. Kaya pangalan mo, tatay? Rogelio Serrano. Si tatay Rogelio. Lahat kayo ay mag-uwi ng grocery bag mula sa DCR8. Yay! Ito sa mga dumating at tumabol, maraming salamat sa inyo. At syempre, yung panalong yan, panalo nating lahat, diba? Maraming salamat po sa DCR8. Happy anniversary. Maraming salamat sa DCR8, kay Anthony at si Jerry. Naku, maraming salamat din po lalo sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa DCR8. Maya-maya, baka kayo ng susunod nating mapapanalo. Kayo susunod na manalo yung 1,000 pesos at ng grocery bag mula sa DCR8 para sa DCR8 stickering promo. Our number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa mga pabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ayos! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:26 ang oras. Pasadahan na natin ang ilan sa mga balita. Umapila sa ombudsman ng 108 suspendidong opisyal at empleyado ng NFA na bawiin ang suspension order laban sa kanila matapos na isangkot sa rice scam. Sa 21 pahinang motion for reconsideration, pinababawi ng mga empleyado sa ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension. Karamihan sa kanila ay warehouse staff at ilan lang ang branch at regional manager na nakadistimono lamang umano sa ministerial duty. Ayon sa kanilang abogadong si Attorney Dino De Leon, hindi patas ang suspension order lalo't inilabas lang ang rice stocks batay sa utos ng mga matataas na opisyal ng NFA. Binawi na ng ombudsman ng 6 na buwang suspensyon ng 23 opisyal ng National Food Authority
na nakaladkad sa umano'y bigas scam. Kinumpirma sa 2x2 ni Ombudsman Samuel Martires na kabilang sa pinababalik sa trabaho ang mga warehouse supervisor sa Metro Manila, Region 3 at 6. Partikular, ito yung mga pangalan ng mga balik trabaho na, sina Jestia Zaraga, Melvin Bukiren, Emeline Chavoso, Marco Gonzales, Christine Joy Ambros, Jose Ian Josue, Maria Annali Galilea at Judy De Vera. Balik trabaho na rin sina Grace Ann Ataide, Leo Tereso Ramos, Christopher Chua, Luisito Sebastian, Coraline Punong Bayan, Hiasming Kabagungan at Emilito Kapili. Gayon din sina Maria Janet Galang, Hernando Adriano, George Beneventura, Maria Teresa Adriano, Alma Chua, Sonia Cruz, Noel Adaw at Ariel Guevara. Ang pagbawi ni Martires sa preventive suspension order ay kasunod ng rekomendasyon ng mga nag-iimbestiga sa rice scam. Nilinaw din ng ombudsman na agad inalis ang suspensyon ng isang Harold Cuartero dahil sa maling listahan na ibinigay ng NFA sa Agriculture Department. Una kasing nailagay na branch manager si Cuartero, pero ito pala'y acting assistant branch manager lamang. Ibig sabihin, wala siyang kamalay-malay doon, kumpatsero. Naniniwala ang ombudsman na hindi makaapekto sa nagpapatuloy pa ring investigasyon ang pagbabalik NFA ng 23 mula sa 141 sinuspending opisyal at kawani ng NFA. Alas 7:28 ang ating oras. Kaugnay niyan, may follow-up report pa rin ang ating RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, halos 2 taon ng patay, pero nakasama pa rin sa mga sinuspinde ang isang empleyado ng National Food Authority na kabilang sa 141 mga opisyales at kawani na pinatawan ng suspension order ng Office of the Ombudsman. Itong impormasyong nakalap ng DZRH News sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na investigasyon ng anti-graft body tungkol sa umunoy pagbebenta ng bigas na palugi ng NFA. Patay sa record na hawak ng DZRH News, noon pang July 17, 2022 namatay dahil sa atake sa puso sigad sa Liparawan. Si Parawan na napabilang sa mga sinuspinde ay isang bodigero ng Region 9 o NFA Region 9 sa Zamboanga Peninsula. Bukod dito, kasama rin sa suspended pero noong nakalipas na taon pa retirado ay itong sina Noel Adaw, isang bodigero rin ng Antipolo Warehouse na nag-retire noon pang nakalipas na buwan ng Agosto noong nakalipas na taon. Kasama rin dito itong si Ariel Guevara na warehouse man din sa NCR office na nag-retire noong August 1, 2023. Ayon sa source ng DZRH News, bukod sa mali-maling mga pangalan at pwesto, ay may isa rin na naka-study leave noong December na nakasama sa suspended at ito ay ang OIC branch manager ng Surigao del Sur na si Dennis Hibaya. Sa ngayon ay binawi na nga ng ombudsman ang 6 na buwang suspension ng aabot na sa 24 na opisyal at empleyado ng National Food Authority na nakaladkad sa umano'y bigas scam. Kahapon ay una nang naghain ng motion for reconsideration ang mga suspended employees at ilang mga opisyal at pinababawi sa ombudsman ang 6 months na preventive suspension na ipinataw laban sa kanila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. 7:31 ang ating oras. Sa ibang balita, asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila simula ngayon. Bunso dito ng paglilipat ng tunnel boring machine ng Metro Manila Subway Project mula Port Area sa Maynila patungong Camp Aguinaldo sa QC. Ayon sa DOTR, apektado nito ang Port R10, C3 Road, 5th Avenue, G. Araneta Avenue, E. Rodriguez Senior Avenue, Gilmore Avenue at Boni Serrano. Pinayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta upang hindi maabala. Samantala, heat stroke break ng MMDA balik na rin simula ngayon. RH52 Edniel Paroza. Kami na Edniel. Sa Tunying at Jerry, nagpakalat na ng 7 drinking at health monitoring station sa Metropolitan Manila Development Authority sa iba't ibang lokasyon, mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Simula yan o kasabay ng pagpapatupad nga ng 30 minutes na heat stroke break simula ngayong Marso 15.
Pero para doon sa ibang mga motorista, ibig sabihin hindi sila bahagi ng MMDA. Yung mga siklista, mga motorrider na directly exposed doon sa init ng panahon, abay nag-set up na rin itong drinking stations, itong MMDA. Gaya dito sa ating natatayuan sa EDSA Ortigas. Narito tayo ngayon sa kuta ng MMDA Traffic Sector 5 na silang nagmamando ng traffic mula rito sa kanto ng EDSA Ortigas hanggang doon sa tulay ng Guadalupe. Dito nakalagay, papakita lang natin na Jerry at Anthony, itong bagong tangke ng MMDA, ito yung kanilang drinking water drinking station para doon sa mga ngailangan. Ito, ayun. Ito yung purified water. O yun. Bukod pa yan doon. Malaki ang laki. Pang isang linggo yatang supply yan Malaki ang... Hindi lang, Anthony at Jerry. Ano yan? Funeral water? Funeral water? Ha? Oo. Hanggang May 31, kasabay ng stroke break, asahan na pwedeng nakakuha ng libre. Hindi lang yung MMDA personnel, kundi maging yung mga papagod na initan ng mga motorista sa kanilang pagbaybay sa... So merong magre-refill niyan regular? May magre-refill dyan regular? Correct. Itong mga nagdaang araw, nag-donate yung Manila Water at Maynilad ng libreng tubig sa mga tao ng MMDA para makatulong sa kanilang heat stroke break na palitan o rotational na ipatutupad sa buong araw. Ibig sabihin, kung dati hali lamang tinatutupad ng heat stroke break, ngayon ay any time of the day, basta hindi mawawala ng tao yung MMDA doon sa kanilang mga designated area, particular na yung traffic enforcers. Maliban dito sa EDSA Ortigas, Anthony at Jerry, matatagpuan din iba pang drinking station sa EDSA Timog, EDSA Roas Boulevard, EDSA Quezon Avenue, EDSA Oliveros, maging sa Commonwealth at sa may C5 Ortigas. Para naman sa mga field personnel, tatagal hanggang May 31, ito ay panatutupad na stroke break para pa rin maiksa ang kanilang pakiramdam sa panahon ng El Nino at papasok na summer season. Para sa unang sa Pilipinas, Danger H, ito si Edniel Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Patayan 12 anyos na batang lalaki sa Davao City matapos na pagtulungan saksakin ng grupo ng mga minor de edad sa lungsod ng Davao. Nangyari ang krimen sa Lower Madapo, Barangay 8A sa Davao City habang nakatambay at nagpapahanghangin ang biktima. Ayon sa pamilya ng bata, na damay lang ang biktima sa away ng kanyang kaibigan at grupo ng mga sospek. Isa mula sa 9 na nanaga sa biktima ay naaresto na habang nananawagan ang pamilya ng bata sa iba pa na sumuko na sa otoridad. Susunod! Tito Bo! Sino itong baguhang aktor na naging biktima raw ng cybersex? At turuan ng mga local government officials at ng DNR sa kung sino ba talagang may pakana ng Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:35. This DRH Pangunahing Balita. Alas 7:40. Tuloy ang mga pangunahing balita. Inginuso ng Sagbayan Bohol LGU ang DENR kung bakit hindi agad naipasara ang Captain's Peak Resort sa kabila ng closure order noong 1 taon pa. Ayon kay Felito Pon, Executive Secretary ng Office of the Sagbayan Mayor, hindi naman sila binigyan ng DNR ng kopya ng order. Nitong Miyerkules lang daw nila nalaman na may closure order pa lang resort matapos maglabas ng pahayag ang DNR. Pero maraming nagtatanong, bakit loan? Ay, teka, si Senator Aimee yun. Iba yun. That is why pumuputok yung issue sa 2023, last August 2023. At napag-alaman na hindi pa hanggang sa oras na yon wala pang compliance sila. Sa ECC. But they are processing it naman. In fairness to the owner, they are processing it. So, nandoon yung willingness to comply with the requirements. Kung meron lang sana kaming kopya, kung if only we receive the official copy of that closure order, then hindi na po i-renew natin yun sa January, no?
Una nang sinabi ng DENR na inisyuhan na nila ng temporary closure order ang resort noon pang September 2023 at sinundan ng notice of violation nitong Enero. At kausapin natin si Secretary Tony Loizaga ng DENR. Secretary Loizaga, magandang morning! Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying. Good morning po, Jerry. Good morning po, Sec. Andyan pala kayo sa atin sa New York? Opo, sir. I am part of yung administration ng Philippine Commission on Women ahead by Ekina. No? At Ambassador Mayo dito po sa New York. Kahapon po, nagsalita po ako sa Security Council at nagpuputol-putol. Secretary, sandali ho, nagpuputol-putol kayo. Hindi ho maintindihan. Pakiayos yung linya ni Secretary, sayang. Pakiayos. Andun pala sila sa New York para doon sa UN, na ano yun, yung para sa Commission on Women ba yan? Women. Kasama si Secretary Pangandaman. Nagsalita si Secretary Pangandaman noong isang araw. Matitindi pala yung pambato natin. Pambato natin pati pala si Secretary Yulo Loizaga nandoon. Teka, balikan natin ang linya. Napuputol eh. Ayan. Secretary. Ayan. Hello, Secretary. Sige pa. Ayan. Thank you. Ayan, better. Much better ngayon po. So, nandiyan pala kayo sa, nagsalita kayo sa UN. Andiyan kayo sa UN, pero I'm sure, mayat-mayat, nakakatanggap kayo ng tawag o update mula po dito sa Pilipinas dahil dito sa Chocolate Hills sa Bohol. Meron po kayong binabanggit sa isang statement na ipinasara na ito. Pero ngayon po, ay sabi ng local government, kaya hindi maipasara dahil sa inyo rin? Good morning. Apo, nako, Secretary, naririnig niyo po kami? Yes po, I can hear you po. Ayun, okay. Go ahead po. Wala daw ho kasing natanggap na closure order ang munisipyo. Kaya hindi na ipasara ito kahit na ang order ninyo ay last year pa, September. Hello po. May Hello po. Yata sa communication. Secretary, narinig niyo po kami ngayon? Hello, good morning po. Naku, hindi tayo marinig ni Secretary. Ni Secretary. Secretary? Narinig niyo po ako? Yes. Opo, narinig po namin kayo, Secretary. Hello po? Hindi natin Hello po? Secretary, narinig niyo po kami, Secretary? Wala. Balikan natin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ayusin muna natin ang linya kay Secretary Yulo Loizaga na nandyan pala sa UN. Silent pa nating mga balita. Hiningi ng Pangulong Bongbong Marcos ang tulong ng Czech Republic sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, pinag-usapan nila ni Czech President Peter Pavel ang sitwasyon sa tensyonadong karagatan. Suportadoan niya nito ang Pilipinas sa mga isyu sa teritoryo, partikular ang pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at rules-based international order. Sinabi naman ni Pavel na anumang pagkagambala sa global trade na dumadaan sa South China Sea ay makakaapekto sa Europa, hindi lang ang food shortage kundi maging ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Tumaas ang net satisfaction ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa buong bansa maliban sa Mindanao. Sa survey ng SWS mula Disyembre 8 hanggang 11, nakakuha ang Pangulo ng positive 47 ratings. Bagyang tumaas mula sa plus 44 noong September ng 2023. Pinakamataas ang net satisfaction ni BBM sa Balance Luzon na plus 52. Sa Visayas plus 51, sa Metro Manila plus 44 at sa Mindanao ay plus 38 bagamat nasa good category pa rin.
Mataas ng 8 points ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Metro Manila, 4 points sa Balance Luzon at 18 points sa Visayas. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi kukonsintihin ang isyu ng mga sundalong hindi nagsusustento sa kanilang pamilya. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Colonel Franciel Padilla, tagapagsalita ng AFP, laging bukas ang kanilang grievance committee para sa mga magrereklamo. May gender-based violence test din umano sa iba't ibang unit ng AFP at kung mabigat ang reklamo ay i-refer nila ito sa PNP para sa VAUSI cases. Una rito, sinabi ng misis na nangharang sa promosyon ng asawang general sa AFP na ilang beses nitong nilapit ang kanyang reklamo. Ano? Pero walang nangyayari sa kanyang reklamo. Apat. Talaga. Hindi sir, no? Ang sandatahang lakas po sir, we do not tolerate any form of abuse. Sa mismong personnel namin sir, continuous po yan, yung mga seminars namin, yung mga TINE po ang tawag namin, no? Everyday talagang nire-remind po yan ng ating mga SM and tuwing formations. We remind them of strong social and family values, no? So we are pointing into na our soldiers should know how to treat everyone with respect, with kindness, especially sir sa ating mga pamilya as we perform our respective duties. Yan po ang tinig ni Armed Forces Chief PIO Colonel Franciel Padilla. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah! Uy, happy birthday kay Euclid Cesar. Happy birthday. Happy birthday, Euclid. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong Belgian waffle dyan? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Ayan. Yun, sabi ni ka Rafi at ka Trixie Cesar. Ayan. Happy birthday, Euclid. At magandang morning din, kumbachero, kay Kuyang Mel Magno na pinapa-congrats lang yung mga graduates, mga bagong nagsipagtapos na immigration personnel ng Intelligence Division na IA Border Control Intelligence Unit. May BCIU training program daw, pinamunuan ni Mr. Manahan, Mr. Alcedo, Mr. Cueto at ni Miss Marin. Thank you. Sa LDS at sa kanilang mga resource presence. Ayan, thank you Kuyang Mel Magno. Si Luz Medida ay birthday din pala ngayon. Aba, tinan mo marami kang nasusukatan dyan. Luz Medina, happy birthday. At binabati natin ng isang matinding congratulations. Sino? Si General Eli Cruz. Ay, congratulations kay ASEC. Kay ASEC Eli Cruz. Ikaw na pala na-appoint dyan Justice bilang ka na pala, Assistant Secretary sa Department of Justice. Tahimik itong si General Eli, ha? General Eli Cruz, binabati kayo ng buong Strong Tiger Alliance of Riders o ng STARS. At ni Colonel Chito Makaspak. Ayun. At binabati tayo ni Professor Gabby Lopez ng Happy IDs of March. Happy? Yung binabangging sa'yo ganun ba? IDs of March. Ay, nga pala, tayo po yung nagpapaabot ng pakikiramay kay Dean Amado Valdez sa pagpanaw ni Canely. Si Canely Valdez po ang may bahay ni Dean Amado Valdez ay pumanaw na. Ang kanyang mga labi po ay nakalagak dyan sa Heritage Park, Chapels 7 and 8. At hanggang ngayon ang burol, kumbatsero. Siya po ay pumanaw noong March 13. Ang atin pong pakikiramay sa pamilya Valdez tayo. Sa pagpanaw po ni Canely Valdez. Okay! Ay teka, balikan lang natin ulit, kumbatsero, si Secretary. Telepono na lang. Telepono na natin kausapin. Secretary Loizaga, magandang morning. Narinig niyo po ako? Opo, malinaw na po, Secretary. Okay. Opo, good morning. Opo. Andito po ako ngayon sa New York. So tinatanong niyo po, meron isang UN Commission on the Status of Women. May delegation po ang Pilipinas. Ang head ng delegation si Sekmina Pangandaman. At andito po ako kahapon, nag-chair ako ng session, nakipag-meeting rin po ako sa Undersecretary ng Legal at Oceans Affairs ng UN.
Tsaka po, nagbigay po ako ng statement sa UN Security Council on conflict and women. Oo. So, hanggang kailan po ang yung event na yan diyan sa New York, Secretary? Actually, hanggang next week, pero pauwi na po ako. Today was my last session, yung 3-hour session na giner ko po. Bukas po may delegation get-together, tapos pauwi na po ako pagkatapos po niyan. Didiretso na po ba kayo sa Chocolate Hills, Secretary? Sa laki nitong kontrobersyang ito? At gusto ko lang siguro sagutin yung kaninang i-raise ninyong issue, no? Na wala pong advice si Mayor, no? Ikaklaro ko lang po itong classification ng Chocolate Hills, no? As a protected area, no? Sa 1997, si FBR po, nag-issue po siya ng proclamation proclaiming Chocolate Hills at the surrounding areas as a national monument. So, yun po yung talagang first na talagang dinesignate ang Chocolate Hills. Pero po sa 2002, at mahalaga po ito, may amendment po doon sa proclamation na tinanggal po ang land around and in between the Chocolate Hills no longer as a national monument. Mahalaga po yan. Kasi in 2007, nagkatitulot po itong si Edgar Buton. Yung owner po ng resort. No? Nagkatitulo po siya in 2007. Sa 2018, napasali po ang Chocolate Hills sa Inay Pass Law. Number 51 po sila sa listahan. No? So, itong area na ito, all 13,994 hectares na pasama dito, covered as a protected area. Ang isang detail po dito, ang detalye is sa 13,994, 13,666 ay alienable and disposable ang classification. Ibig po sabihin, nire-recognize na alienable and disposable po yan. Ang timberland po, 339 hectares lang. Mahalaga po yan kasi ang Inay Pass Law, nire-recognize po nila ang konsepto ng prior right. No? So, kung may prior right po kayo, generally, nire-respeto po yan at even if you are sa loob po ng PA. Okay? So, 2018, nag-PA po siya. 2023, dineclare po ng Geopark ang Bohol ng UNESCO. So, mahalaga po yan sa konteksto pong ito. Opo. Sa 2018, nung napasok po ang Chocolate Hills sa protected area list, nag-apply po itong si Buton, yung Captain's Peak, na maglagay ng ecotourism resort sa loob ng Chocolate Hills. Inaproba po ito ng Protected Area Management Board. Sino po ang nandyan po sa loob ng board na yon? Mga barangay 10, mga mayor, mga representative ng governors, dapat po may representative ng NGO, ng academe, private sector. Ang bumoto po na ma-approve po itong ecotourism resort sa 2018 ay halos lahat barangay captain. Okay po? Halos lahat barangay captain. So, na-approve na po siya in 2018 ng Protected Area Management Board. Okay. Sa 2022, nag-apply na naman po sila. July 14, 2022. Isa-cite ko lang po, wala pa rin po ako dyan sa loob ng DNR. July 14, 2022 po ito. Ang inendorso pong development at inaprubahan uli ng mga barangay captain, halos lahat, ay isang transferring of the site na inurong po raw siya kasi for safety reasons, ilalagay po nila ang swimming pool, ang slide, ang wave pool, ang cottage, lahat po. At doon po ang detalye sa approval ng Protected Area Management Board na halos lahat barangay captain. Okay? Pero in that meeting, marami pong
representative ang private sector. Tama na rin po sina Captain Speak. Okay? Para mag-ay. Okay. So, ang nangyari po, ang sa amin research, nagbigay po ang mayor ng building permit sa 2020 para mag-umpisa. Okay. 2020. Sa 2022, additional na naman 21, so September 21, 2022, nagbigay na naman po ng isang mayor's permit para sa building, no? Sa building permit. Opo. Sa July 8, 2022, merong clearance sa barangay na maayos raw na pagtatakbo at ang kanilang gawain doon. May barangay certification July 8, 2022. Tapos meron po silang mga Bureau of Fire Clearance. Hanggang sa ngayon, may business permit po yan. Okay? Ang sabi po ng DNR ay ganito. Bago po sila mag-umpisa ng isang proyekto, kailangan po ay may ECC po yan. Yun, opo. Ayun. Okay. So, nag-umpisa pong magbigay ng building permit sa 2020, wala pong ECC yan. Walang ECC. Okay? So, by September 2023, merong sulat, yung pinapakit po ni Mayor at yung mga ina niya, meron po sulat ang DNR na ite-temporary close po kasi napuna na po na nag-operate ito, nandyan na po, walang ECC. Opo. May notice of violation, tapos po nag-appeal ang Captain Speak. Between that time, nag-apply po sila in November 2023. So gawa na po ang resort. Gawa na. At baka operational na. Pinayagan po LGU at na ipagawa yun na habang walang ECC. So, pinunan ng DNR ng notice of violation, nagka-viral na po, at ngayon, may cease and desist order sila. Ngayon, para sa operation po nila. Ang katakataka po dito ay bakit po mag-a-apply ng ECC nagawa na ito? Gawa na. Operational na nga eh. May naliligo na nga dun eh. May nagbabayad na eh. So Secretary, mabibigyan pa ba ito ng ECC at magiging legal pa ba ang kanilang pagtatayo at operasyon? Pinag-aaralan po siya ngayon kasi po ang isang bagong pangyayari ay yung designation po ng Bohol at ng Geopark. Pag na-designate po kayo ng UNESCO, napakahigpit po ang mga rules and standards niyan. Para po papasok po kayo at ma-maintain po ninyo ang Geopark status. So, evaluate po namin according to the law kung ano pong gagawin nila ngayon kasi may cease and desist na po yan. Ang importante mga dates, no? 2018, pasok ang as a protect. Pero may approval po na mga barangay captain na members ng Protected Area Management Board ng resort na ito. Okay? Ang ano po namin dito sa Protected Area Management Board, wala pong boto ang DNR. May boto lang po siya kung may tie at kailangan mag-break ng tie. Ganun po ang batas. Opo. Ganun po ang batas. Okay. So, ito po yung situation po namin ngayon. Opo. At ang DNR po ba ay may kapangyarihan na ipawalang bisa lahat ng kung ano man ng mga inapprove o binigyan ng permit ng local government para ito'y maipasara at permanently at tabunan na lang, Secretary? Ayun po yung pinag-aaralan po namin as a legal basis. So, lahat pong ito, kung maari pong talagang mapasara na yan at hindi na mabubuksan.
Opo. Alam niyo po, Kateri at Katuning, hindi po ito isang situation. No, marami po dyan na resort ay nag-ooperate walang ECC. Pambihira. Sa Siargao lang na maipa-share ko sa inyo, meron kaming isang project sa Siargao na parang ECC on wheels. Parang bus po yan. Kasi po, ang na-discover po namin sa Siargao, sa mga 1,100 so 1,100 higit na mga establishments, ang walang ECC ay halos 900. Ang dami. Ang dami na operational na. Nako. Ang dami nyo palang anyway, mag-iimbestiga daw po ang House of Representatives, ang Senado. Mukhang magiging busy kayo pagbalik po ninyo. Secretary Tony Loizaga, maraming salamat po sa oras at may session pa pala kayong 3 oras. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you very much po. Thank you. Bye-bye. Secretary Maria Antonia Tony Yulo Loizaga ng DNR. Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!